Tag-init na po ba, Weather Tito? Sagutin natin yan at talakayin na rin natin ang iba pang weather system na posibleng makaapekto sa ating bansa ngayong buwan ng Marso. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong Weather Tito. So, tag-init na po ba, Weather Tito? Patuloy nga ang pag-alinsangan ng ating panahon at papunta na nga tayo sa panahon ng tag-init. Dahil sa buwan ng Marso, sa huling bahagi nito, kadalasan malapit doon sa tinatawag nating March equinox, idinideklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng ating amihan o termination ng Northeast Monsoon. Kasabay na rin po niyan ang pagpasok o opisyal na pagpasok ng panahon ng tag-init. Last year, March 21, 2023, ideklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng amihan at ang pagpasok ng panahon ng tag-init. Ngayon, silipin naman natin ang iba pang weather system na posibleng makaapekto sa ating bansa ngayong buwan ng Marso. Sa kasalukuyan, meron pa din po tayong amihan o Northeast Monsoon. Pero gaya nga ng nabanggit natin dati, mababawasan na yung kanyang pagbugso o pag-surge at unti-unti na rin po itong hihina ngayong buwan ng Marso. Kasabay niyan, ang pag-alinsangan at pag-init pa ng ating panahon. At kapag mahina naman yung ating amihan at wala pong ibang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa, walang bagyo o walang low pressure area, nandiyan pa rin po yung tinatawag nating easterlies o yung hangin na nanggagaling dito sa dagat Pasipiko. Ang easterlies din ang kadalasan nating weather system kapag panahon ng tag-init. Dahil sa katangian ng hangin na dinadala nito mula sa dagat Pasipiko, yan po ay mas warmer at moist o mas malinsangan. Isa pang senyales ng pagsisimula ng panahon ng tag-init ay ang pagiging dominante ng tinatawag nating North Pacific High Pressure Area. Ito po yung high pressure area dito sa may North Pacific. Ito na po yan. Minsan kapag full blast na yung ating panahon ng tag-init, ito po ay lumalawak. Yung kanyang ridge or yung kanyang extension o yung tinatawag na nating ridge ng high pressure area ay umaabot sa atin na nagdudulot ng suppressed rainfall o kakulangan sa pag-ulan at mainit na panahon. Isa rin po yan sa ating kadalasang weather system kapag panahon ng tag-init. Although bihira, meron din tayong possibility na magkaroon ng bagyo kapag buwan ng Marso. Ayon sa Pag-asa, meron tayong inaasang 0 hanggang 1 na posibleng pumasok or mabuong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Marso. Narito naman ang climatological track o kadalasan dinadaanan ng mga bagyo kapag buwan ng Marso na nagmula sa Pag-asa. Again, although bihira, hati po ang possibility niyang puntahan. Minsan yan po ay nagla-landfall o minsan naman ito po ay nagre-recurve pataas. Although pahina na, since nandyan pa rin po yung ating amihan, possible pa rin po yung ating mga tinatawag na shear line o tail end ng frontal system. Ito po ay kadalasang nagpapaulan dito sa eastern section ng ating bansa. Pero kasabay nga ng paghina din ng amihan, mas mababawasan na rin ang frequency o dalas nitong ating shear line. Bonus, apektado pa rin o meron pa rin po tayong El Nino at mas mararamdaman po natin ang epekto niyan ngayong papasok na panahon ng tag-init. Kaya paghandaan po natin yan. Maliban dyan, tumataas din yung ating pandaigdigang temperatura o yung ating global average temperature. Ang 2023 ay isa sa pinakamainit na taon sa ating kasaysayan. So narito po ang mga weather system na posibleng makaapekto sa ating bansa ngayong buwan ng Marso. Pero ang pinaka-importante dyan at ang dapat nating paghandaan ay ang pagpasok ng matinding init ng panahon. Makakadagdag din dyan ang epekto ng El Nino at ang pagtaas ng ating pandaigdigang temperatura. Kaya paghandaan at mag-ingat po tayo sa posibleng epekto ng papasok na matinding init ng panahon. Gaya ng sunog dahil fire prevention man po ang buwan ng Marso at epekto sa kalusugan gaya ng heat stroke o dehydration. Kaya hanggat maaari, umiwas po tayo sa direktang init ng araw at ugaliin pong uminom ng tubig. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.